Paalam na po, President Jiang. Oo yun. Anong ginagawa mo rito? Birthday mo ngayon, kaya sinundo kita sa trabaho. Tingnan mo, binili ko ang mga ito. Lahat ito ay ang mga paborito mong gulay. Hoy, Ruo yun? Ruo yun? Sino ang lalaking iyan? Asawa siya ni President Jiang. Ano? Ang isang babaeng katulad ni President Jiang na maganda na at mahusay pa? Bakit siya nagkaroon ng asawang umaasa lang sa kanya? Ruo yun? Ruo yun? Binili ko ang lahat ng mga paborito mong ulam. Sumama ka na sa akin pauwi para kumain. Oh, akalain mo nga naman, ikaw pala ang sikat na palamunin sa buong lungsod ng Feng. Hoy, sa lagay mong iyan, nagawa mo pang pumunta rito para sunduin si Ruoyon. Ruoyon, sumakay ka na, ihahatid na kita. Ruo yun? Ikaw ba si Su Chen? Oo, ako nga. Ibaba niyo siya. Ano? Ano ang gagawin nyo sa akin? Anong kailangan nyo? Bumalik ka at makipaghiwalay ka agad kay Jiang Ruoyon. Kung hindi, sa tuwing makikita kita, parurusahan kita. Hindi ba ito ang dating si Batang Master? Tignan mo kung gaano siya kahina. Paano nagustuhan ng pinakamagandang babae sa lungsod ng Feng ang tulad niya? Sinabi mo pa. Mga walang hiya. Boss, anong nangyari kanina? Ewan ko. Alis na tayo, pwe. Ako ang sinaunang kayamanan na butil ng chaos. Maswerte kang nakuha ang aking kapangyarihan. Sa hinaharap ay hindi ito mauubos kailanman. Pagtuturo sa loob ng panaginip, parang hindi ka panipaniwala ito? Napakagaling. Mukhang isa itong tunay na kayamanan. Ano? Papa? Mama? Nagnakaw si Jiang He ng $5 milyong mula sa pondo ng kumpanya? At ito? Ito ba ang regalo niya sa akin para sa aking birthday? Ah, Ruo yun. Balak ko naman talagang sabihin sa iyo ito. Ang kapatid mo ay may nagustuhang ilang mga pwesto ng shop at tiningnan na rin namin iyon ng papa mo. Malaki ang tsansa na tumaas ang halaga noon. Ano? Ibig bang sabihin ito? Matagal niyo na palang alam ang tungkol dito? Alam niyo ba, nalabag sa batas ang kumuha ng pondo ng kumpanya? Naku, bakit kailangang palakihin ng ganyan? $5 milyong lang iyan? Para sa napakalaki mong kumpanya. Parang wala lang ang halagang iyon. At isa pa, sarili mo naman siyang kapatid. $5 milyong lang? Napakadaling sabihin para sa inyo? Alam niyo ba, na ang $5 milyong na iyan ay pwedeng makasira sa pondo ng kumpanya, dahilan para maantala ang mga bayarin sa proyekto. At sa pinakamalalang sitwasyon, pwedeng mabangkarote ang kumpanya pagdating ng oras. Hindi ko masisiguro na hindi ako tatawag ng pulis. Tama na, Ruoyon. Bakit ka ganyan sumagot sa nanay mo? Kahit gaano pa kalaki ang problema, maupo tayo at pag-usapan ito ng maayos. Tsaka, isang bata pa rin naman ang kapatid mo. Bata? 3 taon lang ang tanda ko sa kanya? Gumagawa siya ng labag sa batas, pero kinukonsinti niyo pa rin siya? Alam niyo ba, kung gaano kalaki ang sinakripisyo ko para sa proyektong ito? Wala akong tulog na nagtrabaho? Pinanganak niyo ba ako para lang maging makinang tagagawa ng pera? Pa? Anak nyo rin po si Ruoyon. Hindi nyo po dapat siya pinapaboran ng ganyan. Tumahimik ka. Hoy, ikaw na palamunin ka. Sa mga usapin ng pamilya Jiang, wala kang karapatang makialam. Basta't usapin ito tungkol kay Ruoyon, hindi ako mananatiling nanonood lang. Hoy, lumalakas na ang loob mo ha? Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin ng ganyan. Umaasa ka lang sa kinakain at tinutuluyan mo kay pamilya Jiang. At talaga bang iniisip mong isa ka na sa mga pamilyang Jiang? Sinasabi ko sa iyo, dito sa pamilya Jiang, mas mababa pa ang tingin namin sa iyo kaysa sa aso. Ikaw.
Aray. Diyos ko, nagawa niya akong saktan. Tingnan ninyo. Isa siyang walang utang na loob. Suchan, napakatapang mo. Hindi ko sana hinayaan noon na maging parte ka ng pamilya Jiang. Suchan, Huminahon ka. Mag-relax ka lang. Itong walang utang na loob na ito. Ako naman ang sinaktan, bakit parang ikaw pa ang dehado? sa loob ng 1 taon? Ganyan ang turing sa'yo ng pamilya Jiang? At ang madrasta ko pa? Na palagi kang nilalait at iniinsulto? Bakit kailangan mo pang maging ganito? Dahil sa'yo? Alam ko na may nararamdaman ka pa sa akin. Sus, huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Isipin mo man ang gusto mo? Siguro, sa pagkakataong ito, matutulungan kitang lampasan ang pagsubok na ito. Ikaw, akala mo ba ikaw pa rin yung tanyag at mayamang young master ng pamilyang Su? Kahit panggastos sa araw-araw ay sa akin ka humihingi? Anong tulong naman ang magagawa mo? Sa loob ng 3 araw, bubuo ako ng $5 milyong para sa'yo. Kapag hindi ko nagawa, pipirmahan ko ang papeles ng diborsyo at palalayain na kita. Ikaw, Ngayon, wala akong handang regalo para sa iyong birthday, pero bago mag 12:00 ng hating gabi, maaari kang humingi ng kahit anong birthday wish sa akin. sana bumalik ka sa dati mong pagkatao noong nakaraang taon, ang tanyag na young master ng pamilyang Su. Sige. Paano ko kaya matutulungan si Ruoyon? Pumunta ka sa Zhou's Antique Shop dahil doon ay mahahanap mo ang iyong hinahanap. Zhou's Antique Shop? Mukhang hindi nga ordinaryo ang bid na ito. Dahil dito, mas kampante na akong maibabalik ang dating ako at siguradong gagawin kong muli si Ruoyon na mahalin ako muli. Boss. Ang aga nyo namang magsara? Pasensya na, may konting problema sa bahay, kailangan ko nang magsarado. May sakit ba ang kasama nyo sa bahay? Paano nyo nalaman? Hindi mahirap hulaan yan. Tingnan nyo ang inyong matamlay na hitsura. May kakaibang aura sa pagitan ng inyong mga kilay. Mukhang matagal kayong kasama ng isang taong may kakaibang sakit. Kaya kayo nagkakaganyan. Tama ang sinasabi nyo, sir. May kakaibang sakit ang asawa ko sa loob na ng 1 taon. Marami na kaming napuntahang mga sikat na doktor, pero walang nangyayari. Malamang ay may masamang enerhiya sa loob ng kanyang katawan, kaya hindi gumagana ang mga ordinaryong paraan ng medisina. Kaibigan, mukhang talagang may alam kayo. Maaari nyo bang tulungan ang asawa ko? Kahit anong kondisyon ay papayag ako. Sigurado? Ba kayo riyan? Siguradong sigurado. Ano? $5 milyong? Kung iniisip ni Boss Joe na masyadong malaki ang $5 milyong, maaari nyo rin itong ipalit sa telang de porcelana na nakalagay sa istante. Ang tasang ito ay peke lamang mula kay Jing Dezhen. Hindi lang $5 milyong, hindi nga ito nagkakahalaga ng kahit $500. Sigurado ba kayong ito ang gusto nyo? Sinasabi ko na sulit ang presyo nito. Siyempre ay may sarili akong dahilan. Bakit? Boss Joe, ayaw nyo na bang bitawan yan? Boss, tungkol dito sa lalagyan ng tsaa na si Zhu Qil mula sa dinastiyang Song, tinatanggap ba ito ng Baoyuan Zhai ninyo? Si Zhu na tapayan? Nagbibiro ka ba? Halata namang peke ang isang ito, tapos naglakas loob ka pang dalhin dito para ibenta? Pasensya na po sir, ang Baoyuan Zhai na ito ay hindi isang lugar na maaari mo lang paglaruan o lokohin, kaya umalis na kayo agad. Nagbibiro? Hindi mo pa nga tinitingnan ng maigi? Paano mo nalaman agad? Napeke lang ito. Tingnan mo ang kulay ng pintura at ang tekstura nito, halatang halata na hindi ito tama. Kahit na mukha itong gawa mula sa kamay ni Jing Dezhen, Mukhang marunong kang tumingin at masyado kang eksperto. naglakas loob kang magdala ng peke dito, talagang binabaliwala mo ang ating Baoyuan Zhai. Ito ay ang gintong nakatago sa pinta. Halatang halata na ito ang maalamat na Zijin Glaze at walang duda rito. Ngayon, meron pa bang nagdududa? Pasensya na, nagkamali kami ng tingin kanina. Ang kayamanang ito, maari mo bang ibenta sa akin? Magbabayad ako ng $3 milyong. Magbabayad ako ng $10 milyong. Magbibigay ako ng $10 milyong. Siya pala ang pinakamalaking real estate developer sa lungsod ng Feng, si Chairman Cheng. Ito'y, sa'yo ang gamit na ito, di ba? Tama ka. Sa totoo lang, ang matanda sa pamilya ay magdiriwang na ng kaarawan niya at matagal ko na siyang iginagawa ng paraan na makahanap ng angkop na tasa ng tsaa. Ganito na lang, ibenta mo na sa akin ang gamit na ito.
Kung hindi ka kontento sa presyo, handa pa akong dagdagan iyan. 5 milyong dolyar lang ang kailangan ko. 5 milyong dolyar? Oo, Ngayon lang ako nakakita ng taong katulad mo. Napakadiretso mo kausap. Gusto kitang maging kaibigan. sige. Seo? Nakakuha po ba kayo ng puhunan? May nagdeposito ng 5 milyong dolyar sa account natin. Ang krisis natin, pansamantalang naayos na? Ano? Ang Linyon Real Estate ay buhay na ulit? Sino kaya ang tumulong sa akin? Imposible naman na. Talaga bang si Su Chen? Hello, Ma. Sabi ni Muye, may paraan daw siya sa kakulangan ng pondo ng kumpanya. Dapat mo siyang pasalamatan bukas ng gabi. Sige po. Ang ibig niyo po bang sabihin, si Muye ang tumulong sa akin? Nandyan ka na pala? Sa susunod na magmayabang ka, pwede bang isipin mo naman ang kahihinatnan nito? Anong problema? Hindi na dapat ako umasa sa'yo. Maling isipin na kaya mong lutasin ang krisis sa Linyon. Bakit? Hindi pa ba pumapasok ang perang yun? Tama na, ayaw ko nang makinig sa mga paliwanag mo. Bukas ay magdala ka ng regalo at samahan mo akong magpasalamat sa taong iyon. Kumain na muna tayo. Hoy, Roo yun, Ro. Ano ba talagang nangyayari? Ma, Uy, Ruoyon, umupo ka riyan. Ate, bakit mo isinama ang basurang iyan dito? anong pinagsasabi mo? Asawa siya ng ate mo. Tumigil ka na muna. Sir, nandito na po lahat ng order nyo. Ang dami namang pagkain. Ikaw ba ang nag-order ng lahat ng ito? Magsabi ka ng totoo? Ginalaw mo ba uli ang pera ng kumpanya? Ate, mamatay man ako ngayon, ang handa na ito ay hindi galing sa kumpanya. Totoo iyon. Mabuti naman kung ganoon. Hindi naman ba ako nahuli? Ay, hindi. Sakto lang ang dating mo. Halika rito, maupo ka po. Ruoyon, nabalitaan kong ang Lingyun Real Estate nyo ay ligtas na sa panganib? Sa pagkakataong ito, ay dahil talaga sa tulong mo. Halika, Muye, ipakikita ng tita ang pasasalamat sa iyo. Salamat sa pag-aalaga mo sa Ruoyon namin. Walang anuman. Ano? Muye? Ang 5 milyong dolyar na iyon ay ikaw ba ang nagbayad para sa akin? Siyempre, sa buong lungsod ng Feng, bukod kay Muye, sino pa ba ang may ganoong kakayahan? Bakit ka tumatawa? Anong itinatawa mo? Basurang tao ka. Ang pamilya Jiang ay matagal ka nang binubuhay, pero wala kang pakinabang sa kahit ano. May lakas ka pa ng loob na tumawa. Nagtatawanan ako dahil naluloko na kayong lahat nang hindi nyo namamalayan. Sino ang sinasabihan mo? Sinong tinutukoy mo? Sinumang sumasagot, siya ang tinutukoy ko. Ikaw. Su Chen, hayaan mo na? Gusto ko lang itanong kay Young Master Chen, paano mo nalaman ang tungkol sa krisis ng Lingyun? Hump, ang bawat galaw ng Ruoyon ay palagi kong binabantayan. At paano mo nalaman na ang kailangan ng Lingyun ay saktong 5 milyong dolyar? Pasensya na po sir, ang na-reserve nyo po ay ang pang-apat na ordinaryong kwarto. Ito naman po ay para sa mga VIP. Ano? Muye, hindi ba ikaw ang nag-ayos ng handaang ito? Ito, plano mo ba ang lahat ng ito? Oo. Tawagin niyo ang manager ninyo. Anong karapatan niyo na pakiusapan kaming lumipat ng kwarto? Gamitin niyo ang mga mata niyo at tingnan ng mabuti. Kasama namin si Dr. Chen mula sa pamilya ng mga doktor. Hindi kami mawawala ng pera. Babayaran na lang namin ang kulang. Sigurado po ba kayo na hindi kayo lilipat? Hindi. Narinig ko ang lahat. Uncle Cheng, ako, hindi po talaga namin alam na inyo ang kwartong ito. Ano? Cheng Group? Bilisan mo at humingi ka ng tawad kay Mr. Cheng. Mr. Cheng, ako. Hindi na kailangan ng paumanhin. Bayaran mo na lang ang dapat bayaran. Ito. Ate, ako. Hoy, kaibigan. Batang lalaki. Anong ginagawa mo rito? Mr. Cheng, matagal na tayong hindi nagkita. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang asawa ko, si Jiang Ruoyon. Idol po niya kayo at ang kumpanyang Lingyun Group na itinatag niya ay dahil na rin sa inspirasyong bigay niyo. Mr. Cheng po, Naku, sige. Bakit hindi tayo lumipat sa kabilang private room? Teka, Mr. Cheng, paano naman po? Ang silid na ito? Hindi na kailangang lumipat. Huwag kang mag-alala. O sige, tayo na. Heto, tita. Kumain ka pa. Nitong gabi, nagkaroon talaga ng malaking gulo. Ang walang kwentang si Su Chen, tsamba lang talaga ang nangyari sa kanya.
Para kay tita, hinding-hindi kanya mapapantayan. Kapag lumipas na ang galit ni Ruoyon, kakausapin ko siya ng maayos. Para maaga siyang makipag-divorce kay Suchen. Sa totoo lang, mahigit 1 taon na silang magkasama. Pero hindi pa rin sila natutulog sa iisang kwarto. Ano? Hindi pa sila nagsasama? Ang walang kwentang si Suchen, talagang inutil nga. Sinabi mo pa. Tita, huwag kang mag-alala. Kapag naging kami na ni Ruoyun, asahan mong ang pamilyang Chen para sa pamilya Jiang ay magbibigay ng todo-todong tulong. Naku, halika rito. Tita, hindi nga ako nagkamali sa'yo. Suchen, wala ka talagang kwenta. Dahil wala kang silbi, ako na lang ang gagawa. May nangyaring masama, may nangyaring masama. Tumawag kayo ng 911. Tumawag kayo ng 911. Suchen, anong ginagawa mo? Huwag mo siyang hawakan. Nililigtas ko siya. Sino ito? Hindi ko alam. Kung hindi lang siya ipinadala ni President Jiang, ay tinapos ko na siya kanina pa. Ngayong ganito na ang lagay niya, bakit pa siya nakikialam? Nasaan ang ambulansya? Narito na ba? Siguradong napanatili ko muna ang buhay niya. Narito na. Narito na sila. Suchen? Sa totoo lang, gaano pa ba karaming bagay ang hindi ko alam tungkol sa iyo? CEO, may masamang balita? Nag-trending sa hot search ang nangyari sa construction site. Ngayon, ang lahat ng media ay itinuturo ang ating Lingyun Real Estate. Sinasabi nila na ang construction site natin ay mapanlinlang, ang buong publiko ay pumanig laban sa atin. Ano? Paano itong nangyari? Magandang babae. Nasangkot ka sa gulo. Di ba? Gusto mo bang magkwento sa akin? Kiao Liuzi, sinong nagsabi na pumasok ka rito? Hindi ka welcome dito. Huwag ka namang maging napakasungit. Ang walang kwentang si Su Chen na yon, hindi ka talaga niya deserve. At nabalitaan ko kay Chen Muye na hindi ka pa niya kailanman nagagalaw. Lumayas ka? Titingnan natin kung hanggang kailan ka makakatanggi. Ano? Ang mga makina sa pabrika ay sadyang sinabotahe? President Kiao, Sino ka? hindi mahalaga kung sino ako, pero hinayaan mo ang kapatid mo na sirain ang mga makina ng Lingyun Real Estate. Hindi ba't sobra na yata iyon? Tauhan ka ba ng Lingyun Real Estate? Puro iskandalo ang Lingyun Real Estate ngayon? Bakit ka nandito? Paano kung ipadala ko ang videong ito sa media? Sa tingin mo, magkakaroon kaya ng ibang kahihinatnan ng usaping ito? Ano ba talaga ang gusto mo? Linawin mo sa publiko ang mga balita tungkol kay Lingyun Group at... bigyan mo ang lahat ng mga manggagawa ng nararapat na kabayaran. Linawin sa publiko? Saan ko ilalagay ang dangal ng Kiaoji? Kung hindi ka papayag, ipadadala ko ang video na ito ng krimen ng kapatid mo sa mga pulis. At kapag nangyari iyon, maaaring makulong si Kiao Liuzi. Ang mungkahi ko ay ang pinakamabuting paraan para protektahan ang kapatid mo. Sige, pumapayag na ako. Seo, tingnan mo ito. Nawala na ang mga trending topic? Hindi ako makapaniwalang umamin ang pananagutan ang Kiao Group? Oo nga, narinig ko na. Si Su Chen daw ang nakiusap sa kuya ni Kiao Liuzi. Siya ba talaga? Huy! Nandito ka na pala! Kumain ka na! Suchen, pinuntahan mo ba si Kiao Zi? Bakit? Inapi ka na naman ba ng walang hiyang Kiao Liuzi na iyon? Hindi po. Ang tungkol sa konstruksyon, ayos na po ang lahat. Mabuti naman kung ganoon. Dali, tikman mo itong niluto kong bagong ulam. Oo nga pala. Noong nakaraan, ang $5 milyong na kinuha ni Jiang He, ikaw ba ang nagbayad noon? Sinabi ko naman sa iyo na kahit ano ay gagawin ko para sa iyo. Suchen, napakaaga pa. Gusto mo bang maparusahan? Hindi ba't sinabi mo na gusto mong samahan kita sa auction ngayong araw? Kaya maaga kitang ginising. Pero, ikaw, kung hindi ka tatayo, paano ako makakabangon?
Ruoyon, sa ganitong okasyon, bakit mo isinama ang talunang ito? Wala kang pakialam? Ruoyon, iniisip ko lang ang kapakanan mo. Wala akong pakialam kung sino siya, pero siya ang asawa ni Jiang Ruoyon ngayon, kaya hindi kita papayagang insulted din siya. Nagmamadali kami, aalis na kami. Bakit ka nagyayabang? Hindi mo ba alam kung sino ka lang? Umaasa ka lang naman sa pera ng babae. Kumanda ka. May nangyaring masama. Tila may nalason sa pagkain. May problema. May nangyaring masama. Parang may na food poison, may doktor ba rito? Dr. Chen, tamang-tama ang dating mo. Bilis, tingnan mo siya. Lason nga ito. Ano ba ang huling kinain niya? Kumain lang siya ng kalahating pakwan at isang slice ng cake. Hindi maganda ang sitwasyon. Tumawag na kayo ng 911. Ako na ang susubok. Ikaw, nagbibiro ka ba? Wala kang silbi? At gusto mo pang gamitin ang pagkakataong ito para magpasikat, di ba? Sige, talagang hindi ako naniniwala sa iyo. Kung magagawa mo siyang iligtas, agad akong luluhod at yuyukod sa harap mo ng 3 beses at tatawagin pa kitang lolo ng 3 ulit. Su Chen, huwag ka nang manggulo. Asawa ko, huwag kang mag-alala. Ang kakayahan ng asawa mo ay alam mo na. Napakayabang mo. Si Chen Muye ay isang kilalang eksperto sa Chinese medicine. Sino ka ba sa akala mo? Nagpapasikat ka lang talaga. Tingnan natin kung paano siya mapapahiya. Anong nangyari kanina? Na food poison po kayo kanina at ginamitan niya kayo ng acupuncture, kaya po kayo nagkamalay? Sa ngayon, ay wala na pong panganib sa buhay niyo. Pero maire-rekomenda ko po na pumunta pa rin kayo agad sa ospital para magpatingin. Salamat sa iyo, aking tagapagligtas. Walang anuman. Pumunta na po kayo sa ospital. Sige, salamat. Ano na? Panahon na para tawagin mo akong lolo, di ba? Su Chen, maghanda ka sa akin. Kumusta, President Jiang? Ako ang marketing director ng Shengye Group, na si Chen Xiaoqing, kinagagalak kitang makilala. Kumusta ka, Boss Chen? Su Chen, may kailangan lang akong gawin, kaya mag-usap na muna kayong dalawa. Sige. Sino ka ba? Ako ang kanyang asawa, si Su Chen. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting lumayo ka sa asawa ko. Oh, kaya, ikaw pala iyong lalaking palamunin na pinakasalan ni Jiang Ruoyon? Sabi ko na nga ba, at ang pangalang iyan ay pamilyar sa pandinig ko. Huwag kang magmalaki rito. Bakit? Gusto mong sumubok? Hindi ako makikipag-away sa'yo. Pero si Jiang Ruoyon, magiging akin din balang araw. Binabalaan kita. Ang mga bagay na hindi sa iyo ay mas mabuting huwag mong hawakan dahil kung hindi ko masisigurado kung hanggang kailan mananatiling ligtas iyang buhay mo. President Jiang, mas madami ang mga tao ngayong araw kaysa sa inaasahan ko. Tara na. Miss Jiang, napakaganda mo naman sa araw na ito. Tanging mga rosas na ito lamang ang nababagay sa iyo. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa ng basurang katulad mo rito. Umasa sa pera ng babae. Nakakatawa ka talaga. Mr. Cheng. Humingi ka na agad ng paumanhin. Ako. Ang kahit sinong manggugulo rito, lumayas na agad. Wala naman akong ginagawa. Humingi ka agad ng paumanhin kay Mr. Su. Pagkatapos ay umalis ka na agad. Naintindihan mo ba? Mr. Su, pasensya na po. Nawalan ako ng galang. Brother Su, nagkita tayong muli. Mr. Cheng, hindi ko deserve na tawagin mong kapatid. Karaniwang magkaibigan lang tayo. Ang naitulong mo sa akin noon, hinding-hindi ko makakalimutan. Mr. Cheng, hindi ko inasahang darating ka rin sa auction na ito. Dumaan lang ako rito para tignan kung mayroong magagandang gamit. Pasensya na sa abala sa inyo. Magsabi lang kayo kung may kailangan kayo. Sige po. Su Chen, hindi ko akalain na mukhang medyo malapit kayo ni Mr. Cheng. Wow, President Jiang, ang ganda naman ng kuwintas na ito. Ang kuwintas na ito ay may mahalagang kasaysayan. Ito ang regalong kaarawan na ibinigay noon ni Empress Dowager Cixi para kay Consort Chen. Ang aming kumpanya ay sinuwerte na makuha ito, kaya naman ipinapakita ko agad ito sa inyong lahat. Sa nobya o sa minamahal sa buhay, ito ang pinakamagandang regalo. Ang panimulang presyo nito ay $5 milyong. $6 na milyong. $7 milyong. Wow, ang dami palang mayayaman dito. Kung may bibilig sa akin ng ganyang kuwintas,
Pakakasalan ko siya agad. 30 milyong dolyar. Mga ginoo, patawad po, ngunit determinasyon ko nang makuha ang kuwintas na ito. Gusto ko po kasi itong ibigay sa taong pinakamamahal ko. Dr. Chen, sino ba ang taong ito? Matagal ko nang gusto si President Jiang ng Lingyun Real Estate. At dahil sa pagkakataong ito, ibibigay ko ang kuwintas na ito sa kanya. Sana ay maintindihan niya ang tapat kong nararamdaman. Sige, Dr. Chen, sa unang pagkakataon, 30 milyong dolyar. May tataas pa ba sa halagang ito? President Jiang, sana ay hindi ka na lang kasal. 30 milyong dolyar sa ikalawang pagkakataon. Magbabayad ako ng 50 milyong dolyar? Bibilhin ko ang kuwintas na ito para sa asawa ko? Su Chen, akala mo ba ang pagsali sa bidding ay basta lang pagsigaw ng kahit anong numero at pagtaas ng karatula? Su Chen, nababaliw ka na ba? 50 milyong dolyar iyan? Hindi lang 5,000 dolyar? Alam ko. Sige. Parang nararamdaman ko na hindi sapat ang 50 milyon. Para ipakita ang katapatan ko, magbabayad ako ng 66 na milyon, 600 at 66 na libong dolyar para swertihin tayo. Magbabayad ako ng 66 na milyon 600 at 66 na libong dolyar para swertihin tayo. Isa kang hamak na lalaking umaasa sa asawa? Huwag mong sabihin gagamit ka ng pera ng asawa mo para pambili niyan? Dahil nag-alok ako ng presyo, natural na may paraan ako para magbayad. Sabihin mo na lang, kung may lakas ka ba ng loob na sumabay? Sige ba? Sa'yo na iyan sa halagang 60 milyong dolyar? Ngayon ay titingnan natin kung saan ka kukuha ng pambayad. Mr. Su, sigurado ka bang magbabayad ka ng 66 na milyon 600 at 66 na libong dolyar? Bakit? Natatakot ka rin ba na wala akong pera? Sige, 66 na milyon 600 at 66 na libong dolyar, pangalawang tawag. 66 na milyon 600 at 66 na libong dolyar, pangatlong tawag. Tapos na ang bilihan. Binabati kita, Mr. Su. Su Chen, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ano ba talaga ang iniisip mo? Asawa ko, sa loob ng maraming taon nating pagsasama, hindi kita naibigyan ng isang disenteng regalo. Ngayong araw, ibibigay ko ang kwintas na ito sa iyo bilang regalo ko. Nagustuhan mo ba? Ako? Mr. Su, hindi naman sa hindi kami naniniwala sa iyo, pero para magpatuloy ang subasta ng maayos, maaari na ba nating tapusin ang bayaran? Ay, pasensya na, wala pala akong pera. Mr. Su, huwag kang magbiro. Naibagsak na ang martilyo at pinal na ang usapan, maraming nakatingin sa atin. Kapag hindi ka nagbayad, kailangan mong magbayad ng multa para sa paglabag sa kontrata. Alam ko. Kaya naman, may hinihintay akong tao na magbabayad para sa akin, ibibigay ko ang bagay na ito sa kanya. Su Chen, naglalabas ka pa ng gamit na mukhang galing lang sa tabi-tabi. Hindi ka ba napapahiya niyan? Ha? Mukhang ito ang matagal nang nawawalang gamit ng hari ng Zhao. Bata, patingin ako ng singsing na iyan. Ako na ang magbabayad para sa iyo. Ako ang bibili. Ako na ang bibili. Huwag ka nang sumingit. Sa akin ang singsing na ito. Huminahon po kayong lahat dahil ganoon ang nangyari, hayaan nating si Mr. Cheng ang magbayad. Kung gayon, sumama ka sa akin, Mr. Cheng, para magbayad. Sige, magbabayad ako. Uy, Su Chen, anong klaseng kayamanan ba yung singsing mo? Napakalaki ng halaga niyan. Sikreto. Ruo yun. Amilya tayong lahat. Kailangan ba talagang ubusin mo kami? Kahit nagkamali ang papa ko, may parte pa rin kami sa Lingyun Real Estate. Ngayong ni-freeze mo ang mga account, ano nang gagawin namin? Kailangan din naming mabuhay, Ruo yun. Anong ginagawa niyo sa bahay ko? Oh, ikaw pala ang asawa ng pinsan ko. Mula noong kinasal kayo, hindi pa kita napupuntahan ng maayos para kumustahin. Pasensya ka na talaga. Sino ka? Hindi kita kilala. Anong kailangan mo? Magkababata kami ni Ruo yun. Magkapamilya kaming lahat. Hindi naman gaanong marami ang hinihingi namin. Nag-iwan ang lolo ng 5 ari-arian, 2 lang ang kailangan namin. 5 kaming lahat sa mga kapatid, tapos ikaw lang ang kukuha ng mahigit sa 1/4 bahagi. Kahit saan mo tingnan, hindi yata tama iyan. Wala ba kayong mga hiya? Kinuha ng tatay ninyo ang pera ng kumpanya? At tungkol doon, hindi pa namin sila pinagbabayad. Tapos ngayon, nandito kayo para manghingi ulit ng pera? Walang hiya ka. Paulit-ulit mong sinasabi na ang tatay ko ay kumuha ng pera ng kumpanya. Nasaan ang ebidensya? Nasaan ang pruweba? Oo nga, wala namang ebidensya. Puro ka lang naman salita. Sinasabi ko sa iyo, sumusunod tayo sa batas ngayon. Lahat tayo rito ay matatanda na. Huwag kang parang bata na puro dakdak lang. Su Chen, sabi mo kinuha ni Papa ang pera ng kumpanya at hindi pa nagbabayad ng buwis. Nasaan ang ebidensya? Kung wala kang mapapakitang pruweba, kahit pa umabot ito sa korte,
Kami ang nasa panig ng katwiran. Iisip ko lang naman na pamilya pa rin tayong lahat. Nagawa ko lang ito alang-alang kay Ruo yun. Kaya huwag kang masyadong mayabang. Gusto nyo talagang umabot sa korte? Ang lahat ng mga ginawa ng tatay nyo? Bakit hindi nyo ba alam? Naparito ako ngayon dahil gusto kong ayusin ang problemang ito ng maayos. Ading, kung masyado kang mapang-api, mapipilitan kaming idaan na lang ito sa batas. Ako pa ang mapang-api? Gusto ko sana kayong bigyan ng konting respeto, pero mukhang ngayon, wala na iyong saysay. Masyado kang pamisteryoso. Tigilan mo ang pagbabanta mo. Bakit hindi mo tingnan ito bago ka magsalita ng ganyan? Peke to. Siguradong peke ito, hindi ito totoo. Nasa harap nyo na ang ebidensya, pero ayaw nyo pa rin umamin. Ito ang mga dokumento ng inyong ama, ang hindi niya pagbabayad ng buwis, at ang pagkuha ng pera ng kumpanya. Hindi nyo na iyan maitatanggi pa. Ay, Suchen, anong ginagawa mo? Ang asawang babae na kasiping ang kanyang asawang lalaki ay tama at nararapat lamang. Ay, Wife, bakit hindi kaya natin ngayong araw tapusin ang ating dapat gawin? tapusin ang alin? Siyempre, kung ano ang dapat gawin ng mag-asawa. Suchen, walang hiya ka. Suchen, Ano yon? talaga bang marunong kang manggamot? Bakit? Gusto sana kitang magpatingin. Magpapatingin ka? Maayos naman ang hitsura mo at kalmado naman ang iyong paghinga. Parang wala ka namang sakit. Isa itong lihim na sakit. Hindi ka magkakaroon ng problema sa katawan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Naku, hindi naman malaking bagay ang ganyang kondisyon. Lahat naman ng babae nararanasan yan. Pwede bang patapusin mo muna ako? Sige, sige. Sabihin mo na. Kasi ang sakit na ito ay kakaiba. Parang, noong unang beses na nagkaroon ako ng dalaw, ang puson ko ay sobrang sakit at tumagal iyon ng 15 araw. Uminom na ako ng maraming gamot pero walang nangyari at marami na rin akong doktor na napuntahan pero wala silang magawa. Naku, sa totoo lang ay nawawalan na ako ng pag-asa. Kaya mo bang gamutin ang ganitong sakit? Sa pinagdaanan mo, isang himala na nabubuhay ka pa hanggang ngayon. Tumahimik ka. Huwag kang mapagbiro. Teka, teka. Kaya mo ba talagang gamutin ito? Oo na. Bitawan mo muna ako. Sabihin mo na. Ang kaso mo ay halatang dahil sa lamig sa katawan, kailangan ito ng acupuncture at masahe. Sa direksyon ng relo ay 300 beses, pabaligtad ay 300 beses din, tapos ay lalagyan ng karayom ng 16 na beses, at gagaling ka na. Ano? Masahe lang? Oo, dapat ay direktang masahe sa balat. Suchen, sinasadya mo ba ito? Sino namang nanggagamot ng ganyan? Nasa sa iyo kung maniniwala ka o hindi. Ikaw ang magdesisyon kung magpapagamot ka. Basta, tiwala ako na mapapagaling kita sa loob ng 15 araw. Sige, gamutin mo na ako. Ruo yun? Oh, President Jiang, halika na at kumain. Kakatawag ko lang sa'yo. Bilis. Ha? Hindi pa po kayo nagbabayad. Bakit siya umalis? Sandali. Sandali. Ruo yun. May sakit si Linya at nakiusap siyang tingnan ko ang lagay niya. Ginagamot ko lang siya. Ito kasi. Ano bang na-misinterpret ko? Nakita ko kayong magkayakap. Kailangan ko pa ba ng ibang patunay? Tamang-tama? Magkakaroon ka na ng pagkakataong umalis sa pamilya Jiang, di ba? Sandali lang. Naku, hindi talaga iyan ang iniisip mo. Ano ba sa tingin mo ang iniisip ko? Kasi ano? Ruo yun, ruo. Nasaan si President Jiang? Bumalik na sa kumpanya. Habol na. Bakit tulala ka lang dyan? Bilis! President Jiang, ang tungkol sa bagay na ito, kailangan mong makinig sa paliwanag ko. Linya, ano bang relasyon natin? Sa tingin mo ba hindi ako magtitiwala sa iyo? Ano? President Jiang, so ang ibig sabihin, sinadya mo lang siyang tiisin kanina? Tungkol sa lalaking si Suchen, masyado na siyang nagiging hambog nitong mga nakaraan. Hindi ko siya hahayaang magpatuloy sa ganyan. Kailangan ko muna siyang balewalain ng ilang araw. Tinuturuan mo pala ng leksyon, President Jiang? Grabe, tinakot mo ako doon. Akala ko kasi. Pero, kaya ba niya talagang gamutin ang sakit mo? Sabi nila ay kaya niya. Hindi ko pa sigurado. O obserbahan muna natin ng 2 araw. Kahit na may kaunti pang pag-asa, kailangan pa ring subukan. Salamat, President Jiang. Wife, alam ko na po ang pagkakamali ko. Sa susunod, kahit sinong babae ang makasama ko sa pagkain, kahit pa sarili kong lola, hihingi muna po ako ng permiso sa iyo. Mahal, huwag ka na po magalit. Kung hindi ka papayag, ititigil ko na ang paggamot kay Linya. Hindi pwede. Itutuloy mo ang paggamot. Hindi lang gamot, dapat siguraduhin mong gagaling siya.
Alam ko na, pinakamabait talaga ang asawa ko. Isang kiss naman. Ayusin mo nga ang sarili mo. May itatanong ako, yung mga ebidensya laban sa Jiang Jie, sino ba talaga ang nakakuha noon? Hindi ko alam, nagkataon lang na nakuha ko. Sus, posible bang hindi mo alam? Magsabi ka sa akin ng totoo. May inilihim ka ba sa akin? Sa totoo lang, mayroon ngang isang bagay akong inilihim sa'yo. Anong bagay? Ngayong araw, mas lalo pa kitang minahal. Ikaw talaga. Pinapaalalahanan kita, itigil mo na ang pakikihalubilo sa mga kahina-hinala at hindi maayos na mga tao, lalo na ang mga tao sa pamilya Kiao. Naiintindihan mo ba? Naintindihan ko na po. Nangangako ako na hinding-hindi na ako makikipag-ugnayan sa mga tao sa Kiao Group. Dapat lang? Sige na, sabi mo eh. Pumunta ka na doon para magpahinga. Paano naman? Sino ba namang may sabing sasama ako sa iyo? Lumayo ka sa akin. Si Suchen ba iyan? Suchen, teka lang muna. Magbibihis lang ako at lalabas na agad. Linya, ang tagal nating hindi nagkita. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka na rito agad. Bakit naman hindi ako pwedeng pumunta rito? Ako ang fiancé mo, kaya kahit kailan ko gustong pumunta, ay pupunta ako. Napakalayo na ng narating mo. Hindi naging madali ang paghahanap sa iyo. Yung binabanggit mo kaninang Suchen, sino ba siya? Laki mo ba? Deng Yue, umalis ka na rito ngayon din. Deng Yue, lumayas ka na dito agad. Linya, huwag mong kakalimutan kung ano ang relasyon nating dalawa. Sinasabi ko sa iyo, ang pagsasama nating ito ay pinagkasunduan ng mga magulang natin. Walang mangyayari kahit iwasan mo pa ako. Kailan mo ba planong sumama sa akin? Malapit na ang ating masayang buhay, papalapit na ng papalapit. Hindi ako magpapakasal sa'yo, lumayas ka na ngayon din. Pinapaalis mo ako? Pinapaalis mo talaga ako? Alam ko na kung bakit ka tumakas dahil may iba kang lalaking kinahuhumalingan. Sino ba talaga yang si Suchen na iyan? Gusto mong malaman? Lalaki ko siya, kaya kalimutan mo na ang binabalak mo? Hindi ako magpapakasal sa'yo. Huwag kang masyadong matapang. Sinasabi ko sa iyo, kahit saan tayo magpunta, ako ang nasa katwiran, huwag mo akong piliting gumamit ng dahas. Kahit mawala pa ang lahat ng lalaki sa mundo, hindi ako magpapakasal sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, ikaw ang mapapangasawa ko. Asawa na kita, habang buhay kang magiging akin, hindi mo iyan mababago, at hindi ka makakatakas sa mga kamay ko. Naintindihan mo? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Anong gagawin? Ano sa tingin mo? Ang gagawin ko, kapag nakuha ko na ang gusto ko sa iyo, tingin ko, magiging masunurin ka na sa akin. Hindi ba? Linya, buksan mo ang pinto. Ito si Suchen. Suchen! Linya, buksan mo ang pinto. Ako ito si Suchen. Suchen! Bitawan mo ako! Suchen! Huwag kang malikot, manahimik ka. Linya, kapag hindi mo pa binuksan ang pinto, ay aalis na ako. Dahil ba iyan sa dumating mong lalaki? Sige. Ngayong araw ay ipapakita ko sa kaniya na ang lalaking gagalaw sa babae ko ay kailangang magbayad ng mahal. Suchen! Mag-ingat ka, Suchen. Suchen! Galit ako sa mga lalaking namimilit ng babae. Para kayong mga basura. Alam mo ba kung sino ako? Subukan mo akong saktan, Para tapusin ka, marami akong paraan. Dahil sa ginawa mo kay Linya, kailangan mong magbayad. Nagkakamali ako, parang awa mo na. Pakawalan mo ako. Patawarin mo ako. Pakakawalan kita? Depende iyan kung gusto ni Linya. Linya, pakawalan mo na ako. Patawad, hindi ko dapat pinilit. Ikaw, pakiusapan mo ang boyfriend mo na pakawalan ako. Mali ako. Hindi ko dapat ginawa iyon sa iyo. Makiusap ka naman sa boyfriend mo na palayain na ako. Wala kang kwenta. Gusto kitang pagbayarin. Huwag. Pakawalan mo na ako. Akala mo ba matatapos ito ng ganoon lang kadali? Sabihin mo, paano mo babayaran si Linya? Suchen, hayaan mo na. Paalisin mo na siya. Bakit hindi ka pa umalis? Anong hinihintay mo? Kapag nakita pa kitang muli sa oras na iyon, humanda ka sa akin. Maayos ka na ba? Medyo maayos na po. Magpahinga ka muna. Opo. Sino po ang tumawag para sa pag-aayos? Oo, dito nga. Pakiayos na itong pinto agad. Bilisan mo. Oo, gising ka na pala? Kani-kanina lang habang nagpapakitang gilas, nasira ko ang pinto nyo kaya pinapalitan ko ng bagong security door. Napakaganda ng kalidad nito. Nagulat ka ba?
Ito ay unang bahagi lang ng paggamot, kailangan ng 3 beses bago ito tuluyang gumaling. Sa susunod na datnan ka. Sasagutin ko lang ang tawag. Hello? Sige, pabalik na ako agad. May kailangan lang akong asikasuhin. Kailangan ko nang umalis. Po? Uminom ka lagi ng tubig na may brown sugar para mas mabilis kang gumaling. Sige, Sige po. kaya mo na ba ang sarili mo? Opo, kaya ko na. Mauna na po kayo. Sige, mauna na ako. Ruoyon, magkapamilya naman tayo. Si Xiatian ay pamangkin mo rin, hindi mo siya pwedeng pabayaan sa oras ng pangangailangan. Ang problema niya ay problema mo rin, di ba? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko alam kung bakit, pero biglang napatalsik si Xiatian sa eskwelahan, kaya ito. Ang anak niya, ano namang kinalaman natin doon? Suchen, bakit ganyan ka magsalita? Kahit anong mangyari, pamilya pa rin tayo. Tsaka, isang bata lang si Xiatian. Talaga bang hahayaan niyo lang siyang tumigil sa pag-aaral? Pamilya? Noong pinilit niyo ni Jiang Jie si Royun dito sa bahay na ibigay ang titulo ng ari-arian, naisip niyo ba na pamilya tayo? Naku, hindi naman ganoon yun. Ginagawa lang namin yun para... ginagawa lang namin yun para tulungang bantayan ang pera ni Ruoyun. Dahil baka mapunta lang sa ibang tao. Oh, edi maraming salamat sa inyo. Hindi kailangan ni Royun ang tulong niyo? Alis na. Hoy! Anong karapatan mong hilahin ako? Bitawan mo. Bakit mo ako hinahawakan? Suchen, huwag mong gawin yan. Ruoyun, ako ang iyong pinsan. Bakit? Hahayaan mo lang ba kaming magdusa? Diyos ko, Ruoyun. Mahal kong Ruoyun. Kahit na nagkamali ako na ang may kasalanan. Pero walang kasalanan si Xiatian. Palagi kanyang naaalala bilang paborito niyang tita. Nakalimutan mo na ba? Tuwing birthday niya, lagi niyang gusto na sahan mo siyang kumanta ng happy birthday. Hindi mo siya pwedeng baliwalain, Ruoyun. Royun. Suchen, sa problema nating matatanda, hindi natin dapat idinamay ang bata. Isa pa, gustong-gusto ko talaga ang batang si Xiatian. Sa bagay, totoo naman. Pero sa ugali nitong si Jiang Yu, kahit tulungan natin siya, hindi naman siya marunong magpasalamat sa amin. Hindi. Ruoyun, maniwala ka sa akin, hindi ganoon. Siguraduhin natin yan. Pwedeng kitang tulungan, pero mayroon akong isang kondisyon. Ano? Anong kondisyon yon? Ay, Sekretarya Lin, napagod ka yata. Ito po, hayaan nyo na ako ang gumawa nito. Ako na lang ang mag-aalaga kay President Jiang. Ruoyun, heto na ang kape mo. May kailangan ka pa ba? I-order kita. Baka naman pwede mo kaming ibili ng 2 lunch, dalhan mo rin si Linya. Sige, walang problema. Pupunta na ako, sisiguraduhin kong magugustuhan mo. Uy, siya pa ba talaga yung kilala nating President Jiang? Bakit nagkaganoon siya? Hindi alam ni Xiatian kung bakit siya pinatalsik sa eskwela. Lumapit sa akin si Jiang Yu para humingi ng tulong, kaya pumayag siyang maging assistant ni Su Chen sa loob ng 1 araw, at kailangan niyang gawin ang lahat ng iuutos ko nang walang reklamo. Haha, ay, may paraan talaga itong si Suchen, dapat lang siyang maturuan ng leksyon para hindi ka na niya laging ginugulo. Punong guro, ako si Jiang Royun. Ano po ba talaga ang kasalanan ng pamangkin ko? Bakit niyo po siya kailangang patalsikin? Ang bagay na ito ay parang walang kinalaman kay President Jiang, di ba? Huwag na po kayong makialam dito. Ang paaralan ay lugar para sa pag-aaral at pagpapakatao. Kung hindi kayo magbibigay ng sapat na dahilan ngayon, hindi kami aalis dito. Si Jiang Yu ang nakabangga sa Board of Directors. Kaya ito ang naging resulta. Kalokohan. Anong Board of Directors ang sinasabi mo? Asawa mo lang naman yon, di ba? Dahil lang ba nagkaroon kami ng kaunting pagtatalo ng asawa mo? Ginagamit mo ang posisyon mo para sa pansariling galit. Sabi ko Board of Directors ang nagpasya. Ito ang desisyon ng board. Punong guro, itong usapang pangmatanda, huwag na nating idamay ang bata po. Naintindihan ko yan. Pero may mga patakaran kaming sinusunod dito. Huwag mo na po akong pahirapan pa. Sabihin mo na ng diretsahan. Ano ba ang dapat gawin para makabalik sa eskwela si Xiatian? Tungkol dyan, kahit ano pa ang gawin nyo, hindi na pwede. Ikaw. Punong guro, wala namang kuwenta kung magsalita ka ng ganyan. Totoo po iyon, punong guro. Narito po kami ngayon upang ayusin ang problema. Basta pumayag lang po kayo na papasukin si Xiaotian sa eskwelahan, kahit ano pong kondisyon ay papayag kami. Hindi naman sa pinahihirapan ko kayo. Pero ito ang utos mula sa itaas. Mula sa itaas? Ang ibig mo bang sabihin, ang kagawaran mismo ang naglilimita sa pagpasok at paglabas ng mga estudyante? Punong guro, pinapaalalahanan kita na maging maingat sa pananalita mo. O baka gusto mong tumawag ako para itanong kung sino ba talaga itong sa itaas na sinasabi mo? Masyado kang nagmamarunong. Kahit sino pa ang tanungin mo, walang mangyayari. Ang tungkol sa bagay na ito, alam na mga tao sa gobyerno ang lahat. Walang makakapagbago nito. Bata, may kapalit ang pagmamayabang mo. Huwag mong isipin na matatakot mo ako sa ilang tawag lang.
Ano na ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala ngayong araw. Sisiguraduhin kong maayos ang problemang ito para sa iyo. Aayusin? Tingnan nga natin kung paano mo iyan aayusin ngayon. Guwardiya! Pumasok kayo rito. Sinong tinatawag mong pumasok? Director Cheng, bakit po kayo napunta rito? Sinong nagsabi sa inyong harangin? At huwag papasukin sa eskwelahan ng anak ni Jiang Yu? Kanino nanggaling ang kapangyarihan mo? Naglabas ba ang Department of Education ng ganitong dokumento sa inyo? Wala naman, di ba? Ano? Napakayabang mo. Feeling mo naman kung sino ka makapangyarihan. Ayusin mo agad ang admission papers ni Xia Tian. Napakabuting bata nito. Kapag naantala ang pag-aaral niya, kaya mo bang panagutan yan? Xiao Tian. Opo. Makinig ka sa akin. Umuwi ka na at magayos. Papasok ka na agad sa eskwela, okay ba? Sa susunod na magkaproblema, hanapin mo lang si Lolo Huang mo o si Lolo Yu. Kaming bahala sa'yo. Salamat po, Lolo. Walang anuman. Maraming salamat po, Director Cheng. Ngayon po ba, ito ba ay dahil pinakiusap ako ni Lolo sa inyo na? Jiang Yu, ayusin mo ang ugali mo. Sa mga susunod mong gagawin, matuto kang magpigil. Huwag ka nang gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng lahat. Tungkol sa nangyari ngayong araw, kung may dapat kang pasalamatan, pasalamatan mo si Su Chen. Si Su Chen? Su Chen, yung tea tray na pinabigay mo kay Jianlin para sa akin, nagustuhan ko talaga yun. Tungkol naman sa bagay na ito, nagpasabi na rin siya, kaya huwag ka nang mag-alala. Pakisabi na lang po ng salamat kay Chairman Cheng. President Jiang, ang swerte mo talaga. Nakatagpo ka ng napakabuting asawa. Siguradong magiging maayos ang lahat sa buhay mo. Ruo yun. Noong nakaraan, ako ang may kasalanan. Naging tanga ako. Nakatulong ka pa rin kahit sa kabila ng lahat. Sa totoo lang ay hiyang-hiya na ako na humarap sa inyo. Magkapamilya tayo, huwag mo nang sabihin ang mga bagay na iyan. Tsaka, balita ko ay nahihirapan kayo nitong mga nakaraang araw. Kung kailangan nyo ng tulong, pumasok ka na lang sa kumpanya namin para magtrabaho. Sige. Salamat. Maraming salamat talaga. Ipapangako kong pagbubutihan ko ang trabaho ko. Halika na. Mahal, saan tayo pupunta ngayon? Uuwi na tayo? Sige. Kamusta? Masaya ka ba ngayong araw? Medyo okay naman. Siya nga pala, hindi ko talaga akalain na Director Cheng ay tatay pala ni Mr. Cheng Jianlin. Talagang hindi ako makapaniwala. Sa totoo lang, napakaswerte mo lang talaga, mahal ko. Swerte? Oo naman. Marunong ka na rin palang manghula ng kapalaran? Sabihin mo sa akin, sa pagkakaroon mo ng ganitong kabuting asawa, hindi ba't napakaswerte mo? Napakapalabiro mo talaga. Hello? Ano? Ano ka mo? Anong nangyari? May nangyari sa factory? Kailangan ko nang pumunta doon agad? Sasama ako sa iyo. Anong gagawin mo doon? May nangyari sa factory. Siguradong may nananabutahe lang doon. Ano bang ibig mong sabihin? Pag-usapan natin pagdating natin doon. Yang Master Kiao, napakalupit ng naisip mong paraan. Dahil sa gulong ito, siguradong titigil ang operasyon sa factory ni Jiang Ruoyun. At kapag naantala ang trabaho, tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Sa ginawa sa akin ni Pamilyang Cheng, talagang napirwisyo ako ng husto. Kaya sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong wala na silang babalikan. Huwag kang mag-alala, Yang Master Kiao. Ang mga tauhan ko ay sanay na sanay sa ganitong trabaho. Maraming beses na naming ginawa ito. Panoorin mo na lang kami. Tama na iyan. Mabuti na lang at tinulungan mo akong gumawa ng plano. Pagdating ng oras, pagkatapos nating maalis si Su Chen, magiging akin pa rin si Jiang Ruoyun at bibigyan din kita ng parte mo. Ibalik niyo ang sweldo namin? Ibalik niyo ang sweldo namin. I-boycott ang hindi pagpapasweldo. Narito na si Jiang Ruoyun. Sige na, kunin niyo na ang pera niyo, bilis. Ano ang ginagawa ninyo? Bakit hindi kayo nagtatrabaho? Trabaho? President Jiang, naghahanap buhay lang naman kaming lahat. Hindi ba dapat ay binabayaran ang trabaho? May utang kayo sa aming sweldo ng 3 buwan? Kailan nyo ito ibibigay? Nakapirma na ako ng kasunduan sa Kiao Group at kapag naibenta na nila ang mga pyesa, agad silang magbabayad sa lingyon at sa oras na iyon ay siguradong babayaran ko kayo. Bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Hindi pwede. Gusto namin ng pera, ngayon na. Kapag hindi kami nabayaran, isusumbong namin kayo sa kagawaran ng paggawa at sisiguraduhin namin hindi na kayo makakapag-opera. Ibalik nyo ang pera namin. Tama? Gusto naming makuha ang pera. Kapag walang pera,
Wala tayong dapat pag-usapan. Trabaho, malabo iyan. Oo, pera lang ang kailangan namin. Royon, kilala mo ba ang lahat ng mga trabahador na ito? Paano namang mangyayari iyon? May libu-libong empleyado ang Lingyun Real Estate, hindi ko naman maaaring makilala silang lahat. Royon, pumunta ka muna sa pabrika para tignan ang sitwasyon. Nabalitaan kong nasaktan si Factory Director Shu. Pumunta ka doon at panatilihin ang kaayusan. Sige. Manahimik kayong lahat. Isang grupo ng mga tambay na nagpapanggap na trabahador. Wala kayong kahihiyan. Sabihin niyo sa akin, sino ang nagutos sa inyo na manggulo rito? Ikaw ba ang walang kwentang si Su Chen? Wala kang karapatang magsalita dito at huwag kang magkunwaring mabait. Aba, isang lalaking umaasa lang sa asawa at nagmamayabang sa labas, hindi uubra sa amin ang pakulo mo. Umalis ka sa harap namin at ang asawa mo ang dapat na sumagot. Huwag kang magpanggap, lumayas ka. Aray, Gusto niyo ba ng labanan? Sinasabi ko sa inyo, lahat ng nakilahok dito, walang makakatakas. Su Chen, huwag kang padalos-dalos. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Hindi sila mga empleyado ng kumpanya. Malalaman mo ring mamaya. May lakas ka pang manakit? May batas pa ba rito? Tama, umaasa ka lang sa asawa mo pero napakayabang mo. Bugbugin siya. Mag-ingat ka. Kayo pang mga basura ang may lakas na lumaban? Kung kayo ay mga tunay na trabahador ng pabrika, hindi kayo pagkakaitan ng sahod ng kumpanya? Pero kung hindi, ngayon, wala sa inyong makakaalis. Pag-isipan ninyo ng mabuti kung paano kayo magpapaliwanag sa mga pulis. Anong ibig mong sabihin? Anong akala mo sa amin, hindi mga trabahador? Tatakuin mo pa kami sa pulis? Ang mga pulis ay sumusunod din sa batas. may gana pa kayong mga tuwiran pagkatapos ninyong hindi magpasahod? Tara, kasuhan natin siya. Sige. Sige at kasuhan nyo. Hihintayin ko kayo. Hanggat hindi namin nakukuha ang pera namin ngayong araw, hindi kami aalis dito. Su Chen, saan naman tayo kukuha ng perang ibabayad sa kanila? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Akin na ang listahan ng mga empleyado. Gusto ko ang bawat isa ay masusing suriin para makita kung sino ang tunay na empleyado rito. Kapag may nahuli akong nagpapanggap, humanda kayong makulong. Sinabi ko na, ang sinumang hindi empleyado rito ngayon ay hindi makakaalis. Magsisimula na ako sa attendance. Ang sinumang tawagin ko ay tumabi sa akin. Anong ginagawa mo? Hindi mo kami babayaran? Akala mo ba hindi mahalaga ang pinagtrabahuhan namin? Pinaghirapan iyan naming mga manggagawa. Huwag kayong makikinig sa kanya, ilabas ninyo ang mga payslip ninyo. Gusto mong umiwas sa obligasyon? Huwag kang umasa. Sinabi ko na kanina, hanggat kayo ay empleyado ng Lingyun Group, ibibigay ang sahod ninyo. Kung ang pangalan ninyo ay nasa opisyal na listahan, ang sahod ninyo ay dodoblehin ko ang bayad. Su Chen, nasisiraan ka na ba ng bait? Wala tayong ganoon kalaking pera. Huwag ka na sanang manggulo. Wala kang dapat ipag-alala, mahal ko? Meron ako. Lilong? Nandito po. Zhang Lei. Liu Xin. Zhang Weilong. Magtapat na kayo. Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta rito? Medyo matalino ka rin pala? Nahuli mo pa ang ginagawa ko. Dapat ay wala akong gagawin ngayong araw. Mga kapatid, wasakin ang lahat. Sinong magtatangkang gumalaw? Mag-isa ka lang. Sa tingin mo ba ay matatakot mo ako? Mga kapatid, pabagsakin siya. At kunin niyo si Jiang Ruoyun. Walang sino mang hahawak sa asawa ko. Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang manggugulo rito ngayong araw ay walang takas. Maliban na lang kung babayaran nyo ang nasirang makina sa tamang halaga, kahit isang kusing ay walang kulang. Pati na rin ang gastusing medikal ng mga manggagawa, ang panggastos sa araw-araw at bayad para sa abala, kailangang doblehin ang kabayaran. Hayaan yung kwentahin ko kung magkano ang lahat. Aalisin ko na ang ilang maliliit na gastusin para sa diskwento. Magbayad ang bawat isa ng $100,000 dolyar. $100,000? Para ka namang nagnanakaw niyan. Kung may pera kami, gagawin ba namin ito? Nananakit kayo at nanira pa ng makina. Napilitang tumigil ang operasyon ng planta. Masama pa rin sa inyo ang $100,000 bawat isa? Sige, dahil ayaw ninyong magbayad, mukhang kailangan nyo na pumunta sa kulungan at doon muna mamalagi para makapagbago kayo. Ano sa tingin nyo?
Hinding-hindi ako pupunta roon. Gawin natin ito. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Hindi lang sa hindi na kayo kailangang magbayad, makakaalis pa kayo ng walang problema, at hindi ko na kayo kakasuhan. Anong pagkakataon niyan? May itatanong ako sa inyo. Kung sino ang makakasagot ng tama, agad ko siyang palalayain. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa inyo? Kung ganoon, mapipilitan akong tumawag sa 911. Kayong lahat, mabubulok sa kulungan. Wag po. Ako. Magsasalita na ako. Kapag sinabi ko ba sa inyo, maari niyo ba akong paalisin? Tutupad ako sa aking salita. Si Brother Huo ang umupa sa akin. Sinabi niya sa amin na kapag natapos namin ito, ay tatanggap ang bawat isa ng $100,000. Brother Huo. Sino siya? Siya iyon. Siya ang nagtawag sa akin dito. Siya, alam niya kung sino si Brother Huo. Sige. Maaari ka nang umalis? Sayang naman. Kayo, sinayang ninyo ang inyong pagkakataon. Pero, mayroon pa akong isang pagkakataon. Ganoon din, sabihin ninyo kung sino si Brother Huo. At palalayain ko kayo agad. Alam ko po. Alam ko rin po. Ikaw? Ikaw ang magsalita. Buisit. Wala pa rin ang gagawa ng aircon. Giniginaw na ako rito. Hinahanap ko si Brother Huo. Ikaw ba ang nag-utos na manggulo sa planta ni Lingyun Real Estate? Makinig kayong lahat. Isara ang pinto. Sabi ko na nga ba, ikaw iyon. Mukhang sanay na sanay ka na sa mga ganitong bagay. Napakabilis ng mga kilos mo. Sino ka ba? Ano ang atraso ni Lingyun Real Estate sa iyo? Bakit mo ginagawa ito? Bigyan mo ako ng magandang dahilan. At kapag hindi ako nasiyahan, ang tea house na ito ay hindi na muling magbubukas. Hoy bata, lakas ng loob mong bantaan si Brother Huo. Naghahanap ka ba ng gulo? Huwag kang puro pananakot. 1 minuto lang ay kaya kitang tapusin. Naniniwala akong mas maiging magkaunawaan kaysa mag-away. Walang permanenteng kaaway. Sa negosyo lang tayo dapat tumingin. Naniniwala akong ginagawa ito ni Brother Huo dahil may nag-utos sa kanya, di ba? Trabaho lang, walang personalan. At dahil nandito ka na, magiging madali na lang ito. May nagbayad sa akin ng $1,000,000 para ipasira ang planta ni Lingyun Real Estate. Kung magbibigay ka ng $2,000,000, ako na ang bahala rito. Walang problema. Sabihin mo sa akin, sino ang boss mo? Talaga? Siyempre. Gusto kong makita ang pera ngayon din. Ibigay mo ang account number mo. Madali ka talagang kausap. Tutulungan kita sa bagay na ito. Ang nagbayad sa akin ay sina Kiao Group at Kiao Liuzi, mga taong hindi mo dapat kinakalaban. Makinig ka sa payo ko, lumayo ka na habang maaga pa. Kiao Liuzi? Sabi ko na nga ba? Nabubaliw ka na ba? Hayop ka. Sino ba ang kinalaban mo? Halos mawasak na ang kumpanya dahil sa'yo. Magsalita ka nga. Anong problema mo? Anong ikinagagalit mo? Sino ba talaga ang kinalaban mo? Hindi ko alam. Ano ba talagang nangyayari? Tinatarget na ang kumpanya natin ngayon. Ang stocks natin, ang mga partnership, at ang lahat ng aspeto ng negosyo natin ay pilit na ibinabagsak ng kung sino. Hindi lang bumabagsak ang halaga ng kumpanya, pati ang ating kabuhayan ay nanganganib na rin. Kung magpapatuloy pa ito, mawawala tayong lahat, naintindihan mo ba? Ganoon ba kalala? Alam ko na, ikaw nga ang may gawa nito. Bilis, sino yon? Maaari? Marahil? Si Su. Si Su Chen siguro? Si Su Chen? Sinabi ko na sa'yo noon pa na huwag mo siyang babanggain. Hindi mo dapat siya kinalaban. Hindi ka ba nakakaintindi ng salita? Hindi si brother. Ang tinutukoy ko ay, si Su Chen ay isa lamang hamak na manugang. Wala siyang kapangyarihan o impluensya. Bakit ka matatakot sa kanya? Wala kang alam. Ha? Ang siya ngayon at ang siya noon ay magkaiba na. At higit pa riyan, nakasandal na siya ngayon kay Cheng Group. Kaya ba nating banggain ng ganong tao? Sabihin mo sa akin, kaya ba natin? Roo yun. Kumusta na ang ipinagawa ko? Maayos na ang lahat. Ayos na pala? Napakahusay talaga ng bayaw ko. Narinig ko kay Ruo yun, na noong una ay napakahirap ng problemang ito. Hindi ko akalain na mareresolba mo ito talaga. Anong ginagawa mo rito? Brother-in-law, mula ngayong araw na ito, magtatrabaho na ako sa marketing department.
Kaya po pakialalayan ako, sir. Napakahusay magtrabaho ni Jiang Yu noon, ay nag-aral siya sa Amerika ng Regional Management at Marketing. Kaya para maging manager sa marketing department ng kumpanya, higit pa sa sapat ang kakayahan niya. Siya. Sumama ka sa akin sandali. Su Chen, hindi kita gustong pagsabihan sa labas kanina. Ano na ba talaga ang nangyari? Mahirap pa talagang sabihin sa akin ang katotohanan? Hindi naman mahirap dahil naayos na ang lahat. Yung lalaking si Kiao Liuzi ang nanggugulo. Si Kiao Liuzi? Oo. Ang Kiao Liuzi na ito, siya na naman. Noong nakaraan, ginamit niya ang backer niya sa Shengye Group para sa pilitang bilhin ang 3 factory sa murang halaga. Ngayon ay nanggugulo na naman siya. Mahilig ba talaga siyang kalabanin ako? Huwag kang mag-alala, asawa ko. Hindi na magtatagal. Kakalad ka rin si Kiao Liuzi ng kuya niyang si Kiao Zi dito para humingi ng tawad sa iyo. Pagdating ng oras na iyon, magagawa mo ang kahit anong gusto mo sa kaniya. Tama na. Tumulong ka na lang muna roon. Oo nga pala. Tungkol sa kaso ni Jiang Yu, huwag mo na siyang pahirapan pa. Mag-isa na lang niyang itinataguyod ang anak niya ngayon at hindi iyon madali para sa kaniya. Basta maging maayos lang ang trabaho niya sa kumpanya, ay pamilya pa rin ang turing natin sa kaniya. Mahal? Naniniwala ka ba talaga na magbabago na si Jiang Yu at iiwan ang maling gawain niya? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, dapat pa rin tayong mag-ingat ng konti sa kaniya. Dahil pumayag na akong magtrabaho siya rito, ibig sabihin ay nagtitiwala ako sa kaniya? Pero, ang ginawa niya noon, Hay nako, tama na, wag mo na iyan ituloy. Lumabas ka na muna, kailangan ko pang magtrabaho. Hindi to maganda. Narito na ang mga tao mula sa Kiao Group, dumating na sina Kiao Zi at Kiao Liuzi, at mukhang desidido silang sumugod, parang wala silang balak na mabuti. Anong gagawin natin? President Jiang, nandito na ang mga tao mula sa Kiao Group. Sinalubong natin sila. Su Chen, sumama ka rin po. dahil lang ba dumating ang mga tao ng Kiao Group? Bakit kailangan ko silang salubungin? Ayaw ko! Hindi ba para naman ito sa ikabubuti ng kumpanya? Hay, sabay-sabay tayong sumalubong sa kanila para maipakita natin ang ating katapatan at pagpapahalaga at baka makita ng mga tao mula sa Kiao Group ang ating sinseridad. Pagkatapos ay mag-isip tayo ng paraan at subukang kumbinsihin sila na payagan tayong i-turn over ang factory nang mas huli ng ilang araw. Sa ganoong paraan ay magkakaroon tayo ng mas mahabang oras para madaliin at tapusin ang ating mga order. Ayaw ko. Su Chen, kabilang ka sa marketing department? Si Manager Jiang Yu, ang iyong direktang nakatataas? Dapat kang sumunod sa utos niya. Sige na, sige na, sige na! Kung anong sabihin ng asawa ko ay masusunod. Sasama na ako, okay? Halika na, tara na, lakad na. President Kiao po. President Jiang, bakit kayo mismo ang lumabas? Hindi pa mature ang kapatid ko noon at nabastos niya kayo. Kayo na ang bahalang magpakumbaba at magpasensya sa kanya. Kaya sana patawarin niyo na po si Shengye Group. President Kiao, hindi ko masyadong maintindihan ang ibig ninyong sabihin. Liuzi, humingi ka na ng tawad, bilis. Pasensya na po. Bata pa po ako at wala pang alam noon, hindi pa ako marunong sa mga bagay-bagay. Hindi ko dapat pinaabala ang mga lalaking iyon para manggulo sa pabrika ninyo. Pangako, mamumuhay na ako ng matino at marangal at hindi na ako gagawa ng kung anong kaguluhan. Sapat na ba iyon? President Kiao, ano bang nangyayari? Hindi ba't nandito kayo para kunin ang pabrika? Hindi. Hindi ko na po susubukang kunin ang pabrika nyo. Napag-usapan na po namin ito ng mga board of directors at hindi na namin pwedeng ituloy ang pagkakamaling ito. Kaya heto, ang 3 pabrika ay ibinabalik na sa aming Lingyun Real Estate. Kasama na ang usapin sa utang, ituturing na itong bayad na lahat. Kayo na po ang bahalang magpasensya. Sana po ay mapatawad niyo na kami. President Kiao, ayos lang po ba kayo? President Jiang, huwag niyo naman po kaming paglaruan ng ganito. Kapag hindi niyo pa po kami pinatawad, wala na talaga kaming matatakbuhan. Hindi po, dahil humingi na naman siya ng tawad, hayaang lipas na ang lahat ng yon. Mabuti naman. President Jiang, hindi kaya si Su Chen ay may kinalaman sa mga masasamang tao? Dahil kung hindi, ang mga nangyari ngayon ay asyadong nakakaduda. Jiang Yu, kapag magsasalita ka ng masama tungkol sa iba, siguraduhin mo munang alam mo ang buong kwento. May sarili akong paraan para malaman ang totoo. Pero paano mo nga ba talaga iyon nagawa? Sikreto. Sus, panigurado tinulungan ka lang ni Mr. Cheng? Ikaw talaga wag kang masyadong mayabang? Tara na! Su Chen, huwag kang magkakamali sa harap ko. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong magbabayad ka ng husto.
Su Chen, kakatawag lang ni Sekretarya Lin sa akin at sinabi niyang hindi siya maganda ang pakiramdam. Hindi ba nagamot mo na siya noon? Kaya bakit hindi? Mo siya puntahan uli para tingnan. Bakit naman tatawag sa iyo si Linya? Tumawag siya para mag-extend ng leave, kaya kinumusta ko na rin siya. Mukhang hindi nga maganda ang kalagayan niya. Wala ka naman kasing ginagawa ngayon, ano kaya kung puntahan mo siya? Isa siyang babae, kaya nahihiya siyang magsabi. Nasa meeting pa si Ruo yun. Mauna ka na doon. Pagbalik niya, sasabihin ko na lang sa kanya. Sige, pupuntahan ko siya. Sige. President Jiang, may isang bagay na hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo. Anong problema, Jiang Yu? Kanina, tinawagan ni Su Chen si Linya. Sabi niya pupunta raw siya sa bahay nito para gamutin siya. Alam ko ang lagay ni Linya, hindi nga maganda ang pakiramdam niya kamakailan at ginagamitan siya ni Su Chen ng acupuncture. Hay, kumusta na kaya ang pakiramdam niya? Pero ang tawagan nilang dalawa, parang may kakaiba. Ang tono ng pananalita ni Su Chen, sobrang lambing, na parang nakikipaglandian. Paanong naging ganoon? Noong tumawag siya, tinawag niya si Linya na baby. Hindi iyon normal, di ba? Ito ay, baby? Ruo yun. Ang mga lalaki sa panahon ngayon, alam mo naman kung paano, di ba? Kahit may asawa na, naghahanap pa rin ng iba. Tingnan mo si Su Chen, sa araw-araw ay wala namang ginagawa at papetiks-petiks lang, na parang batang mayaman. Baka kung mayroon ngang namamagitan sa kanilang dalawa ni Linya. Subukan lang niya? Hala, Ruo yun. Saan ka pupunta? Sa bahay ni Linya. Hindi yata maganda yan. Baka pagpasok mo, ay may makita kang hindi magandang eksena. Alam mo naman ang mga lalaki ngayon, ganyan na silang lahat. Tayo namang mga babae, kailangan na lang nating magbulag-bulagan para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Anong klaseng katuwiran yan? Dahil sa mga ganyang pag-iisip, kaya nagiging ganyan ang mga lalaki. Lalaban ka pa sa akin. Kulang ka pa sa karanasan. Su Chen, kamusta ang araw mo? Naging maayos ba ang turnover sa kumpanya? Oo, ibinalik na ni Pamilya Kiao ang pabrika at binayaran pa ang lugi ng kumpanya. Ano sa tingin mo? Nang marinig mo ang balitang ito, hindi ba't ang sarap sa pakiramdam? Totoo? Nandoon kaya ako, paanong hindi ko malalaman? Nakalimutan ko pala. Ano't ano pa man, ngayon ay tiyak na magtitino na si Kiao Liuzi. Pero paano mo yung nagawa? Napakasimple. Kumuha ako ng mga ebidensya ng pandaraya sa buwis mula sa kalabang kumpanya ni Kiao Group at ipinadala ito sa kanila. Kaya naman inatake nila ang mga shares ni Kiao Ji. Hindi ko rin inaasahan na magiging ganito kalaki ang epekto nito. Ang galing mo talaga. Iniligtas mo na naman ang kumpanya. Linya, anong gagawin mo? Magsimula na tayo. Sandali lang. Anong magsisimula? Magsisimula na ng gamutan. Ano bang iniisip mo? Su Chen. President Jiang, Finrame tayo ni Jiang Yu. anong gagawin natin ngayon? Pagbuksan mo muna siya ng pinto. President Jiang, Linya, ayos ka lang ba? President Jiang, maayos naman po ako. Su Chen, bakit ka nandito? Si Jiang Yu ba ang nagsabi sa iyo na nasa bahay ako ni Linya? Huwag mong ilayo ang usapan. Tinatanong kita kung bakit ka nandito. Balak sana kitang puntahan, pero hinarangan ako ni Jiang Yu. Sabi niya, may meeting ka. Meeting? Su Chen, marunong ka pa bang magsabi ng totoo? Sabi sa akin ni Jiang Yu, nakausap mo sa telepono si Linya at ang dami ninyong malalaswang pinag-uusapan. Bakit? May oras kang tumawag kay Linya, pero sa akin wala. Ganoon ba? President Jiang, paano ko masasabi ang mga bagay na iyon kay Su Chen? Siguradong pakana lang ito ni Jiang Yu, President Jiang. Tumahimik ka? Mukhang nagseselos ang asawa ko. Ano ang pinagsasabi mo? Sino ang nagseselos? Pakinggan mo na lang ito para malaman mo. Kakatawag lang sa akin ni Sekretarya Lin kanina. Sabi niya ay hindi mabuti ang kanyang pakiramdam. Hindi ba't nagamot mo na siya noong nakaraan? Makinig ka? Halatang halata na, pilit tayong pinag-aaway ni Jiang Yu. Kapag nagtagumpay siya, ikaw, ako, at si Linya ay tiyak na magkakagulo. Hindi lang sa kumpanya, maging sa atin mismo, ay magdudulot ito ng malaking pinsala. Yang si Jiang Yu, sinayang niya lang ang lahat ng kabutihang pinakita ko. Isang ahas si Jiang Yu, at hindi natin siya maaaring hayaang manatili sa kumpanya. Pero, kung palalayasin natin siya ngayon, tiyak na pagchichismisan tayo ng mga tao, sasabihin nila na wala akong puso, at saka
Maaari pa itong gamitin para paikutin ang opinyon ng publiko, makakasama iyon sa kumpanya. Ipaubaya mo na lang sa akin. Sinisiguro ko sa iyo na siya mismo ang lalayo sa kumpanya ng may hiya. Pero, kailangan ko ng tulong ni Sekretarya Lin. Ako, Jiang Yu? Jiang Yu, anong ibig mong sabihin? Nananira ka sa talikuran ko, di ba? Ay, bayaw, anong nangyayari sa'yo? Bakit mo ako sinusubukang idiin? Ako? Idididiin kita? Anong pinagsasabi mo? Huwag kang magmaang-maangan sa akin. Gusto mo ba akong mapalaya sa kumpanya? Bakit mo naman nasasabi iyan? Ikaw ang asawa ni President Jiang. Sino naman ang magpapalaya sa iyo? Tumigil ka! Nagsisinungaling ka sa asawa ko para mag-away kaming dalawa. Ano ba talaga ang balak mo? Naku, bakit ganyan ka magsalita? Pamilya tayong lahat. Huwag mo akong lokohin. Sinasabi ko sa iyo, Jiang Yu. Kung gusto mo akong mapaalis, maliban na lang kung... Ano? Anong ibig mong sabihin? Bigla kang susugod dito para magalit? Linawin mo muna ang sinasabi mo bago ka umalis. Tuloy. Sekretarya Lin, maayos na ba ang pakiramdam mo? nagtatrabaho lang naman ako dito. Bakit mo ba ako pinag-iinitan? Kung gusto mong umalis na si Suchen, may paraan ako. Sekretarya Lin, bakit mo naman nasabi yan? Alam naman ng lahat na hindi kayo magkasundo ni President Jiang. At may bahagi ka rin sa kumpanyang ito. Ngayon, hawak ni President Jiang ang lahat ng stocks. Kaya sa totoo lang, medyo naaawa ako sa sitwasyon mo dahil sa kawalang katarungan na ito. Sekretarya Lin, ano ba talaga ang gusto mong ipunto? Alam kong kailangan nyo ngayon ng mga mapagkakatiwalaang tao. Dahil gusto nyo ring bumuo ng sarili nyong grupo. Kung mapaalis ko si Suchen, may paraan na ba para makapanatili ako? Ngayong galit na galit si President Jiang, kung may mapalpak pa si Suchen kahit isang beses lang, sisiguraduhin nating mapapalayas na siya. Paano mo gagawin yan? Nasa kumpanya si Din Liu at kilala siyang napakahirap pasukuin. Tsaka narinig ko, matagal na siyang patagong humahanga kay President Jiang. Bakit hindi natin pakiusapan si Suchen na kunin ang proyektong hinahawakan ko? Tiyak akong ang mga pagtanggi na makukuha niya ay sapat na para sumuko siya. Makipagpustahan ka sa kanya? Kapag hindi niya nagawa, umalis na siya. Sige. Jiang Yu, anong ibig sabihin ito? Ang kapakanan lang ng kumpanya ang iniisip ko. Ayokong nagpapasahod ng walang ginagawa. Ang proyektong ito, kung magagawa mong makuha yan, patunay na may halaga ka rito. Ako naman, ibibigay ko ang posisyon ko sa'yo at ikaw na ang magiging manager ng market department. Pero kapag hindi mo nakuha, huwag ka nang makapal ang mukhang manatili sa kumpanyang ito. Umuwi ka na lang agad at magpakatitira ka sa bahay. Ano, payag ka ba? Sige, hinahamon mo ako? Pwes, papatunayan ko sa'yo. At huwag kang magsisisi. Aba, napakagaling. Napakagaling. Sinabi mo yan ha? Huwag kang bawi-bawi. Kung sino man ang bumawi, siya ang magiging talunan. Paalala ko lang sa'yo, sa proyektong ito, si Din Liu lang ang kailangang makumbinsi. Kapag nagpasa ka ng gawa ng iba para lang manloko, talagang malalagot ka sa akin. At saka, isang araw lang ang ibibigay ko sa'yo. Kapag hindi mo ito nagawa sa loob ng isang araw, huwag mo akong sisisihin kung parurusahan kita. Kuya Su, nalintikan ka na sa plano ni Jiang Yu. Sa loob ng isang araw, makakaya mo bang mapakiusapan si Liu Kaishan? Alam mo namang sa kumpanya natin, siya ang pinakamahirap kausapin. Hindi ba't masyadong mapanganib ang gagawin nating ito? Bakit? Pati ba naman ikaw, hindi bilib sa akin? Hindi naman sa ganoon. Kaso lang ay kulang na tayo sa oras. Hindi ko inasahang magiging ganito katuso si Jiang Yu. Nagdagdag pa siya ng limitasyon sa oras sa likod ng kasunduan. Minaliit ko talaga siya. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Dali, upo ka na, upo. Bakit parang apurado kang pinapunta ako rito? May nangyari ba? Eto, tingnan mo ito. Walang problema. Ang bilis mo namang pumayag? Din Liu, parang hindi iyan ang ugali mo ah. Noong nasa auction tayo, si Suchen, niligtas niya ang buhay ng kuya ko. Dahil sa utang na loob na iyon, ito po ay hinding-hindi ko makakalimutan kailanman. Sa maliit na kontratang ito, paano ko naman iyan matatanggihan? Kaya pala noong nakaraang auction, iyong taong niligtas ni Suchen ay ang kuya mo pala. Oo, tama. Kaya pala mabilis kang pumayag? Iyon pala ang rason. Alam mo na bang papayag agad si Din Liu? Huwag kang mag-alala sa hinaharap. Kung ang pamilya mo ay magkaroon ng anumang seryosong karamdaman, huwag kang mag-atubiling lapitan ako. Ako na ang bahalang mag-asikaso ng lahat. Hinihintay ko talagang sabihin mo iyan. Tungkol naman dito, maaari nating gawin ito agad.
ang pangkat ng transportasyon ng kumpanya ay handa nang pumasok agad. Ako po ay hahanap na ng mga taong makakatulong sa inyo. Sige, sabihin mo na kay Manager Jiang Yu ang magandang balitang ito. Opo. Manager Jiang, dumating na ang mga tauhan ni Dean Liu at pirmado na ang kontrata para sa proyekto. Ano? Jiang Yu, ang kasunduan nating dalawa, hindi ba dapat mo nang tuparin? Imposible. Ano pang hinihintay nyo? Pumunta na tayo roon at tignan. Ikaw. Bakit? Balak mo bang bawiin ang sinabi mo? Jiang Yu, totoo ba ang kasunduang ito? Ruo yun, huwag kang makinig sa mga sinasabi nila. Ang kasunduang ito, biro lang ang lahat ng ito. Paano naman ako magkakaroon ng ganyang kasunduan kay Su Chen? Biro lang? Dinala mo ako sa bahay ni Linya at ginalit mo si Ruoyun para mahuli kaming magkasama. Biro lang din ba ang lahat ng iyon? Ito. Jiang Yu, dahil may pinirmahan kayong kasunduan ni Su Chen, wala na tayong magagawa, kaya kailangang sundin ang napag-usapan. Ikaw. Nagkunsaba kayong lahat para lang mapatalsik ako sa kumpanya, hindi ba? Pinsan, tinatawag pa kitang pinsan dahil turing ko sa iyo ay pamilya, gusto kitang tulungan. Pero tignan mo, ano bang mga pinagagawa mo? Hindi, wala akong ginawa. Sila. Kagagawan nila itong lahat. Gusto lang nila akong siraan. Tama na. Nangyari na ang dapat mangyari. Ipinapahayag ko, tatanggalin na ang lahat ng tungkulin ni Jiang Yu sa kumpanyang ito. At papalitan siya ni Linya. Hindi ka pa aalis? Ano? Kailangan ko pa bang gumamit ng puwersa para paalisin ka? Sige. Napakahusay. Aalis ako. Pero kayong lahat, humanda kayo sa akin. Kailangan mo ng higit pang lakas para mapanatili ang enerhiya sa loob ng iyong katawan. Enerhiya? Pero parang wala naman akong nararamdamang enerhiya. Hanapin mo si Wushu Medicine. Kapag nakuha mo na ang Wushu Medicine, mapapakawalan mo na ang enerhiyang ito. Wuxue Medicine. Mayroon nga kayang Wuxue Medicine ang pamilyang Chen? Siyempre naman, ito ang kanilang sikretong reseta mula pa sa mga ninuno. Walang ibang makakagaya nito. Pero ang babastos ng mga taong iyon, sabi nila, ayos lang daw na magligtas ng buhay basta manatili si President Jiang doon bilang katulong nila at pagsilbihan sila sa loob ng 1 taon. Ano? Ang matandang mga ito, talagang pinapagawa nilang katulong ang asawa ko. Gusto na ba nilang mawala sa mundo? Hindi naman masyado ang mga matatanda, pero may ilang mga kabataang nangunguna doon. Halos tumakas na nga lang kami palayo doon. Tama na iyan, huwag kang masyadong mayabang. Puro ka lang naman salita pagkatapos ng pangyayari. Hindi. Hindi ko ito mapapalampas. Kailangan kong pumunta sa pamilyang Chen ngayon din at turuan sila ng leksyon. Makikipag-away ka ba talaga sa kanila? Gusto kong pagsisihan nila ang lahat ng sinabi at ginawa nila. Hindi ba't sinabi nilang galing sila sa Chinese Medicine Association na mga bihasa silang manggagamot? Oo. Gagamitin ko ang galing ko sa panggagamot para aminin nila ang galing ko. Su Chen, pwede ba? Huwag ka na ngang gumawa ng gulo. Sasama rin ako. Hemp, kaming mga apo ng pamilyang Chen ay kailanman ay hindi nagpahuli pagdating sa larangan ng panggagamot. Tingnan mo ang sarili mo. Noong huling pagtitipon, nahiya ka pa sa harap ng isang batang wala namang pangalan at nagmukha kang katawa-tawa. Naintindihan ko po, hindi na muling mauulit ang pagkakamaling iyon. Kapag nakita ko muli ang batang iyon, ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na husay sa panggagamot. Ay naku, tama na. Tigilan mo na rin ang pagiging masyadong madaldal sa akin. Matanda ka na, higit 30 taong gulang na, at dapat mo na rin simulan na pag-isipan ang pagpapakasal at pagbuo ng sariling pamilya. Bakit? Wala ka pa bang dinedate na babae? Hala, wag mong sabihing iniisip mo pa rin ang batang iyon na si Jiang Ruoyun? Noong huli siyang pumunta rito para humingi ng lunas, gusto ko sana kayong pagtapatin. Ngunit hindi ko akalain na napakatapang ng batang iyon. Mukhang hindi mo siya kakayanin. Sir, narito po si Jiang Ruoyun at may kasama siyang isang lalaki at isang babae. Su Chen? Bakit kayo narito? Chen Muye, hindi ko akalain na isa ka pala sa mga tao ni Chinese Medicine Association. Noong nakaraan, nakatakas ka ng hindi lumuluhod sa akin. Kaya tutapusin natin ang usapan na iyon ngayong araw. Nagawa mo pang magyabang sa sarili kong teritoryo. Gusto mo bang itawag kita sa Nine 11? Isumbong ako? Sige, subukan mo. Tama na, huwag na kayong gumawa ng gulo. Ruoyun, biglaan ang pagdalaw ninyo, anong may paglilingkod ko? Narito kami siyempre, para paghingiin kayo ng paumanhin sa asawa ko. Ano? Ikaw? Anong ikaw? Kapag gumawa ka ng mali, dapat kang tumanggap ng kaukulang parusa. Mag-sorry ka na. President Jiang, ang tapang at pagkalalaki pala nitong si Su Chen. Kayang-kaya kanyang ipagtanggol, bibihira na lang ang mga lalaking katulad niya. Nasisiraan ka na ba ng bait? Gusto mo kaming mag-sorry sa inyo? Nananaginip ka yata ng gising. Sige, dahil ayaw nyo talagang magbago, sakto lang pala. Ngayong araw, ako na ang mismong magpaparusa sa inyo. Tigil! Muye, humingi ka ng tawad. Ako. Pasensya na.
Anong sabi mo? Pasensya na talaga. Mahal ko, sapat na ba iyan? Dahil humingi na ng tawad, huwag na nating palalain pa ang gulo. Ibababa na ang lahat ng ito. Mabait ang asawa ko? Ina niya kayo papatulan, pero iba ako. Ako yung tipo ng tao na bumabawi kapag inagrabyado, ginagawa ko kung ano ang nararapat. Mayroon pa kaming konting kailangan pag-usapan ni Muye. Kailangan itong matapos ngayon. Su Chen, sinasabi ko sa iyo, huwag mo kaming sagarin. Ako pa ang sumasagad. Bilang isang tunay na lalaki, dapat ay marunong kang tumupad sa salita mo. Nakipagpustahan ka sa akin na ang matatalo ay luluhod, pero tumakas ka. Ngayon, dapat mo na itong gawin, di ba? Ikaw? Gawin natin ganito? Pumayag kayo sa isang kondisyon ko? At kakalimutan ko na ang mga nangyari noon? Ano? Payag ka ba? Sabihin mo na. Ipakita mo sa akin ang receipt ng pamilya nyo para sa Wuxue Medicine. At magiging ayos na tayong dalawa. Ano? Nababaliw ka na ba? Hindi namin ipapahiram ang resipe ng pamilyang Chen sa iba. Ginong Chen, dapat mong turuan ng leksyon ng taong ito. Bakit wala siyang kahit konting respeto? Kaya naman pala, ikaw yung batang nagligtas sa party noong nakaraan. Bata, saan mo ba natutunan ang iyong galing sa medisina? Dahil nalaman mo agad ang tungkol sa mga halong lason, siguradong malalim ang kaalaman mo sa tradisyonal na medisina, di ba? Natutunan ko lang ito ng mag-isa. Kung gusto mong makita ang resipe, hindi naman imposibleng mangyari. Sabihin mo na ang kondisyon mo. Gusto kong masubukan kung hanggang saan ang alam mo sa mga halong lason at ang kakayahan mong magbigay ng panlaban dito. Gawin natin ganito, magsagawa kayong dalawa ng isang kompetisyon. Kapag nanalo ka, ipakikita ko sa iyo ang resipe. Anong sa tingin mo? Sige. Napagkasunduan na. Napakabaho naman. Kaibigan, ang mga materyales bang ito ay pwede na po? Kahit ano. Haha, sige. Ang rules ay simple lang. May isang magbibigay ng hamon at may isang sasagot. Paramihan ng panalo sa 3 round, umpisahan na natin. Su Chen, ikaw na ang mauna. Sige, ako na ang mauuna. Chen Muye, oras mo na! Nagpapanggap ka lang. Sa loob ng ilang minuto, anong komplikadong lason ba ang magagawa mo? Ang asupre ay mula sa apoy na kapag hinaluan ng asin ay naglalaban. Ang merkuryo ay huwag ipagsama sa arsenic dahil masama ang dulot ng lason nito. 18 kontraindikasyon lang ito sa medisina, isang napakasimpleng halong lason. Nagpapatawa ka ba, Su Chen? Ang nasa mangkok na ito ay asupre, asin, merkuryo, at arsenic na tigwa 8 na gramo. Sabihin mo, tama ba ako o hindi? Patay na, talo na tayo sa unang round. Tapos ka na? Sigurado ka ba? Huwag kang magpanggap na kalmado. Sabihin mo na lang kung tama ba o mali. Pasensya ka na, pero mali ka. Ano? Nagkamali ako? Kayo po ang hurado. Pakibigyan niyo po kami ng husga. Kahit ang ikalawang lason ay hindi mo nakita. Ang lahat ng itinuro ko sa iyo ay parang nawala lang sa wala. Ano? Ikalawang lason? Pagbabayarin kita. Ikaw na. Su Chen, gusto kong makita kung ano ba talaga ang galing mo? Kung malalaman mo ba kung anong narito sa mangkok at kung anong mga sangkap ang mayroon nito. Ginoong Chen, totoong masalimuot ang lason sa mangkok na ito? Pero nalaman ko na ito. Oh? Ayos lang iyan, President Jiang. Hindi ba may ikatlong laban pa naman? Naniniwala akong mananalo si Su Chen. Tama ang naging resulta. Su Chen, tama ang sagot mo. Nakuha niya talaga ang tamang sagot? Pinakamagaling sa 3 laro, iyan ang patakarang itinakda ng matanda sa inyo. Ikaw? Hindi ba dapat ka nang lumuhod? Bitawan mo ako. Ginoong Chen, balak niyo bang bawiin ang pangako niyo? Ang kakayahan mo, binata, ay sadyang kahanga-hanga. Talo kami sa laban na ito. Dahil natalo, tatanggapin namin ito, ang formula ng gamot laban sa lason, ay ipapakita ko sa iyo. Iho, dahil nakita mo na ang sikretong recipe, inaasahan ko na ang hidwaan sa inyong dalawa ay matapos na rito. Dahil sinabi niyo po iyan, hindi ko na siya palulubigin sa tuhod. Pero pagkatapos nito, pakiusap ay turuan niyo ng mabuti si Chen Muye at huwag na siyang hayaang magsalita ng kung ano-ano. Walang hiya ka. Muye! Sige. Dahil wala nang iba pa, mauna na po kami. Sandali lang.
Anong ginagawa mo? Mapapahamak ka. Su Chen, Isa lang itong maliit na regalo para sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ito masama sa inyong kalusugan. ayos lang ako. Tayo na. Su Chen, napakahusay mo talaga. Hindi mo lang nakita, pero yung mukha ni Chen Muye kanina, mukha siyang wala sa sarili at ang pangit tingnan. Napakasarap sa pakiramdam na makaganti. Su Chen, sa pagkakataong ito, hangang-hanga na talaga ako sa'yo. Mahal, ngayon mo lang kinilala ang galing ko. Sus, ang yabang mo agad. Sino ba? Kwek? Sino ang nagsabing mahusay ka? Basta ang nangyari ngayong araw ay Ay, dapat dapat nating nating ipagdiwang. ipagdiwang. Oo. Mahal, ayos ka lang ba? Parang sumasama ang pakiramdam ko. Lagot, may problema ang powder kanina. Ha? Bibihisan muna kita at pagkatapos ay iuuwi na kita. Mahal, tiisin mo muna. Maligo ka muna ng malamig. Mahal? Nakapag-isip ka na ba? Lalaki ka ba talaga? Mahal, bakit hindi mo ako ginising kaninang umaga at mag-isa kang pumunta rito sa kumpanya? Naku, kumpanya ito. Ang tawag ng lahat sa akin ay President Jiang. Huwag kang basta-basta tumawag ng ganyan. Mahal, huwag mo namang sabihing ayaw mong managot sa akin? Ano ba? Kung ano-ano ang pinagsasabi mo? Kilalanin mo man o hindi, sa iyo na ako habang buhay, kaya dapat kang managot sa akin. Ang kulit mo. Mahal, hihintayin kita mamayang gabi para sabay tayong umuwi. Dahil sa Wushu Wei Medicine, talagang lumakas ang enerhiya sa loob ng katawan ko. Sa susunod ay mas makakapaglabas na ako ng mas malakas na puwersa. Ruo yun, hindi ko nahahayaang may manakit pa sa iyo. Huy, asawa ko, Bakit ka nandito? para sunduin ka. Hipag, anong nangyari sa'yo? Saklolo, tulong po. Hipag, Mukhang 7 o 8 buwan na ito. Hindi kaya premature ang panganganak? Kailan darating ang ambulansya? Kapag nagpatuloy pa ito, baka maging delikado ito. Hipag. Su Chen, anong ginagawa mo? Hindi ko pwedeng hayaan na may mapahamak. Doktor ako, patingin muna. Mabuti naman, bilis. Tingnan mo siya. Kamusta na si Hipag? Mali, hindi ito mukhang simpleng komplikasyon sa pagbubuntis. Huy, Su Chen, buhay ang nakataya rito. Kapag mali ang tusok mo, baka mapahamak siya. Alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Hindi kaya ito may masamang epekto kay Hipag? Aba, sino nga ba ito? Yun pala ay ikaw, ang talunang manugang. Marunong ka palang manggamot? Miss, payo ko lang sa'yo. Bago ka magpaggamot, dapat itanong mo muna kung may lisensya ba siya bilang doktor. Uy, ikaw! Talaga bang alam mo ang ginagawa mo? Mas mabuting huwag mo akong pigilan. Isang maling tusok nito, baka mapahamak ng tuluyan ng pasyente. Paanong magagamot yan? Pinapayuhan kita, huwag kang magpaloko sa lalaking ito. Baka mauwi pa yan sa trahedya. Tumahimik ka? Uy, Hipag. Naku, nagsusuka na siya ng dugo. Baka pareho na silang mawala. Hipag. Naku, may dugo siya sa bibig. Kapag minalas ay posibleng mawala pati ang bata. Kilala mo ba kung sino ako? Kapag may masamang nangyari kay Hipag, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita ng husto. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka lulusot. Miss, huwag po kayong masyadong mag-alala. Ang pinakamahalaga ngayon ay dalhin na agad ang iyong hipag sa ospital. Hipag, kamusta ka na? Pakiramdam ko po ay medyo gumaan na ang aking paghinga. Huwag po kayong magmadali. Pupunta na tayo sa ospital ngayon. Hindi ba't sinabihan na kita? Malaki na ang tiyan niya. Hanggat maaari ay huwag siyang palabasin. Anong nangyari? Pero, sabi po ni Hipag ay gusto lang niyang magpahangin. Tama na. Kapag may nangyaring masama kay Hipag, makikita mo ang hinahanap mo. Doktor, kamusta na po siya? Ligtas na siya sa panganib sa ngayon, ngunit hindi maganda ang posisyon ng bata. Mayroon bang nag-acupuncture sa kanya kanina? Opo, tama. May isang lalaki. Ang sabi niya ay marunong siyang mag-acupuncture. Siya ba ang naging sanhi ng problema? Naku, kung ganoon ay wala ng problema. Sa araw na ito, mas mabuting hilingin mong tignan siyang muli dahil sa galing niya sa medisina, siguradong maaayos niya ang posisyon ng bata. Ano? Anong tinatayo-tayo mo pa riyan? Hanapin mo na siya agad? Opo, pupunta na po ako agad. Mahal? Mahal,
Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Talagang hindi ako basta-basta nang gagamot. Dati ko pa sinasabi sa'yo na huwag kang nanggagamot ng kung ano-ano lang. Kung sakaling may mangyaring masama, ano nang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, mahal. Alam ko ang ginagawa ko. Sa wakas, nahanap ko na rin kayo. Anong balak ninyong gawin? Huy, teka. Sumama kayo sa amin. Nandito ka dahil sa nangyari sa bayaw mo, di ba? Sasabihin ko sa'yo, kahit hindi mo pa ako puntahan, ako mismo ang pupunta sa inyo. Eto na nga, mahal. Pumunta tayo sa ospital para patunayan na walang mali sa kakayahan ko sa panggagamot. Tara na. Ayos na ang buntis. Bakit siya nandito? Mukhang siya ang nagsabi sa babaeng iyon kung nasaan tayo. Sir, nasa tamang posisyon na ang bata at ligtas na rin si Wenwen. Maraming salamat po talaga dahil niligtas niyo siya. Nagkataon lang na nandun ako. Chinchin, humingi ka na ng paumanhin kay sir. Brother. Ayos lang. Hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Sir, ako nga pala si Xiao Tianlong. At ito naman ang aking kapatid na si Xiao Qingxin, na sadyang spoiled mula pagkabata. Pagpasensyahan niyo na po siya. Wala iyon. Sino po pala sila? Ako si Su Chen at ito ang asawa ko, si Jiang Ruoyun. Galing ba siya sa pamilya ng Lingyun Real Estate? Kayo pala ang nasa balitang nakitira lang na manugang ng pamilya Jiang. Kung ikukumpara sa naririnig ko, malayo pala ang totoo. Paanong naging malayo? Hindi mo ba naisip na isa lang akong taong walang silbi at palamunin lang? Maliit na regalo po ito mula sa akin. Sana po ay tanggapin niyo. Kundi, uusigin ako ng aking konsensya. $100 milyong. Ruoyun. Ruoyun, parang awa mo na. Tulungan mo ako. Ano ba ang nangyari? Tumayo ka muna. Ruoyun, alam ko marami akong pagkakamali noon. Basta't maniwala ka lang, saktan mo ako, murahin mo man ako, tatanggapin ko ang lahat. Nagmamakaawa ako sa'yo. Tulungan mo ang kapatid ko. Anong nangyari kay Jiang Jie? Sinubukan niya sanang gumamit ng koneksyon para kumuha ng proyekto para kay Lingyun Real Estate, pero hindi niya inaasahan na mahuhulog siya sa patibong ng iba. Ngayon ay lubog na siya sa utang. Bilisan mo at tulungan mo siya. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Magkano ba talaga ang utang niya? $100 milyong. Ano? $100 milyong? Ruoyun, ang ginawa ni Jiang Jie sa pagkakataong ito ay para rin sa iyong si Lingyun Real Estate. Kaya naman, kailangan mo siyang tulungan. Paano ko siya matutulungan? Saan naman ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Hindi ba't binigyan ka ni Pamilya Xiao ng... Binigyan ng alin? Kaya naman pala inaantay niyo ako rito, hindi ba? Ngayon ay hinahabol na siya ng mga nagpapautang, di ba? Hayaan niyo na lang makulong ang pinsan ko para magtanda ang ugali niya. Bakit napakasama ng loob mo? Talaga bang hahayaan mong makita ang kapatid ko na parusahan at dalhin sa kulungan? Boss Xiao, mukhang maling oras ang pagdating ko. Boss Xiao, bakit po kayo napunta rito? Gusto ko lang magpasalamat kay Mr. Su Chen dahil sa pagliligtas niya sa pamilya ko. Masyado kayong mabait, Boss Xiao. Nagpasalamat na po kayo noong nasa ospital tayo. Siyempre may isa pang bagay. Nabalitaan kong may mga nagtatangkang kumuha ng regalong binigay ko sa iyo, kaya ako na ang gagawa ng paraan para bigyan sila ng kaunting leksyon. Hoy, anong gagawin mo? Anong balak mong gawin? Saklolo. Aray. Huwag kang mag-alala, leksyon lang ito para magtanda sila. Mr. Su Chen, marami pa akong hihingi na tulong sa inyo sa susunod. Sana ay huwag po kayong tumanggi. Ako. Alam ko na ang tunay mong pagkatao.